Hindi ako naniniwala sa marriage kasi lahat sa family ko, lahat ng kakilala ko, hiwalay. So, hindi sila naging happy sa pagsasama nung kinasal sila. Dahilan kung bakit nahulog siya sa pagkalinga ng kapwa babae. Yung same yung feelings nyo na mas madali kayo magkaintindihan. Subalit binigo rin siya ng huling babaeng kanyang nakarelasyon. Kaya kami naghiwalay is nakakita siya ng iba. Yun din yung parang kala ko hindi ko kaya ng walang partner. Bawal yan, hindi naman kasi talaga tama. Hindi siya talaga nararapat sa'yo. Hindi ko siya maintindihan yung pinapayo sa akin ng family ko. Nang mga panahong yon ay naimbitahan ng isang kaibigan si Lizelle sa simbahan. So si Tita Helen Gamboa, nag-i-invite sa amin na dito kami mag-church. May mafe-feel ka na magaang paglabas mo sa church. May dala-dala kang kung ano yung gospel, ano yung word na narinig mo. Talagang ma-apply mo sa everyday na buhay mo. Sa kabila nito, ang pananampalataya ni Lizelle ay ibinase niya sa feng shui at fortune teller. Naging dependent ako sa kanila dahil naniniwala ako sa swerte that time. Kaya naman tila napagpag ang mga malas sa kanyang buhay nang makilala niya si Jason. Nakita ko siya na mabait, nakagraduate din. Yung pakiramdam ko, attracted na rin ako sa kanya. Nagsama sila at di naglaon ay nagbunga ang kanilang pagsasama. Sa kabila nito, nanindigan pa rin siya na hindi siya magpapakasal sa nobyo. Wala sa aking reason para magpakasal. Parang trauma ako. So, hindi kami kasal, pero andun yung nagli-live-in kami. Committed kami sa isa't isa. Hanggang sa isang dagok ang kanyang kinaharap nang magtrabaho si Jason sa Dubai at naiwan silang mag-ina sa Pilipinas. Yung simple text lang na na-receive ko, na nagkamali lang siya, yun yung confirm na meron. Unfaithful sa akin yung partner ko. Sobra kong pinagsisiyan yun. Doon ko lang na-realize yung mga kamalian ko. Yung mga possibilities na, yung mga consequences na pwedeng mangyari, yung mawawala na sila sa akin. Sila ni Ron Elisa, iwan nila ako. Sa madilim na bahaging ito ng kanyang buhay, natagpuan niya ang kaliwanagan sa piling ng Panginoong Hesus. Nangingibabaw yung galit mo pero nandun yung kakapit ka talaga sa Panginoon na ano pang solusyon ng gusto mong gawin ko. Matigas ako pero hindi pala. Naramdaman ko na makasalanan pala ako. Bakit ako nagagalit? Ba't hindi ako magpatawad? Pinatawad ako ng Panginoon. Sobrang ibang-iba yung naramdaman ko noon na yung nakita ko kung gaano ako ka-sinner, kung ano yung bigat ng kasalanan ko, which is napakababaw lang nung ginawa sa akin ng tao. And nag-surrender talaga ako kay God. Unti-unting nabago ang takbo ng buhay ni Lizelle. Nagkaroon na ako ng peace na kausapin ko siya. And then, nag-share ako sa kanya ng gospel. And yun yung may nakita siya sa akin na pagbabago. Unti-unti yung transformation na hindi ko alam na binabago na pala ako ng Panginoon. For me, that was the darkest moment in my life. Pero naging turning point din sa akin yan kasi doon ko rin na-realize na lumapit kay God. I asked for His forgiveness. I asked for His enlightenment. And also, I asked God to help me win back Lizelle. Sa wakas, humarap din sa dambana sina Lizelle at Jason. Ngayon ay masaya silang nagsasama bilang mag-asawa. Bukod sa isang masayang pamilyang tinanggap ni Lizelle, nahilom na rin ang kanyang mga sugat mula sa nakaraan sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Si God pala ang magta-transform sa'yo, which is yun ang ginawa sa akin ng Panginoon. And ganun din yung ginawa niya kay Jason.